Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako ulit si JDB, ang inyong kabaglingkod. Eto, pag-usapan naman natin ngayon, eto po, yung kudeta na inaasahan ng change is coming to town. Nasa bumalentong. Bakit? Nagkatuklas-tuklasan na itong kanilang ipinagkakalat na meron daw pong mga high-ranking, at least 3-star generals. There was a heated conversation during the command conference with the high-ranking government official, nagkasagutan. So, tumaludo. Permission to leave, sir. Tapos, sumibat. Yung mga ibang mga general din, sumibat din. Yun yung tirada nila ngayon. Diba? Sabi ko, okay mukhang gumana yung kanilang destabilization. Kaya nga, in the past few days, talagang napapuzzle ako dito sa designated survivor. Na mukhang may alam si Sara na mangyayari. Ano kaya ito? Di ba? Sinasabi natin noon. Tapos, dahil na rin sa katabilan ng mga alipores nila, siguro pataasan po sila ng views. Merong isang nag-analyze, kinonect ito. Okay. So, ito naman yung mga Digonians. Ito huy, kumbaga, organized crime groups yung mga yan. Kaya nga pagka post itong isa, makikita nyo, sunod-sunod yung mga yan. Pare-pareho yung mga keyboard warriors naman nila, pare-pareho yung mga pinopost. Yung mga vloggers, influencers nila, pare-pareho. Pati yung timing ng oras, pare-pareho rin sila. Yun. So ngayon, eto ho palang si Macanas ang pinagmulan ng chika na yon. Sabi niya ay meron daw blind item. Na yun na nga, yung mga high-ranking generals daw ay nakasagutan etong si high-ranking government official at nag-walk out sila. Kaya inaabangan po nitong mga DDS na bago mag State of the Nation address sa PBBM ay makukudeta si PBBM. Tapos ngayon, si Sara ang papalit. Nako. Okay, so ito yung paliwanag ni sabi kasi nga pala ang source nga pala nito ni Macanas ay itong DZRH, si Dio Macalma. Ang mga produkto ng Philippine Military Academy, mga kaibigan. Talagang mga officers and gentlemen. Yan. Ito yung ayon sa aking bubuit. Bakit kanyo mahabigan alam nyo ba, ha? Abay, ayon sa aking bubit sa loob ng Campo Aguinaldo, Justice Sam, abay, akalain po nyo mahabigan bagamat nakipagtalo rin paminsan-minsan ang mga generals, pero iba yung kanilang attitude, yung kanilang pamamaraan. Abay, katulad na lamang ito, Apo Commander-in-Chief, Mr. President, good morning. Abay, nagkaroon po ng discussion, maibigan. Mainitang discussion ng isang top general at isang opisyal ng gobyerno, mahabigan, ha? Abay, siyempre, anong pinagtalunan? Tungkol po sa national security issue, ha? At ang ginawa nitong general, abay, iba ang breed talaga ng mga taga-PMA, mga mista, ha? Ang ginawa ni General, mga mista daw, mga graduate ng PMA. Hindi katulad ni Macanas na saan ba nag-aral to? Pero hindi siya PMAer, hindi siya mista. Etong si Macanas. Kaya gano'n ang kanyang disiplina. Siyempre, bossing niya yung kadiskusyonan niya, ha? Ang ginawa ni General po, mahabigan talagang tumayo. Ayan, pay in attention
at ganun. sinaluduhan. Sinaluduhan po mamigin yung government official. Dahil anyang lumala pa yung discussion, tumayo si General at sumaludo. At ang sabi doon sa government official, permission to leave, sir. Ayan, sumaludo. Pagkatapos lumabas, nag-walk out na doon sa conference hall. Ganun po ang ginawa. Pero alam nyo, reaction mga kaibigan, abay nung sumaludo at nag-ask ng permission to leave itong si General, abay yung mga kasamang general doon sa kwarto sumunod din, lumabas din. Okay. So, ito yung kanyang basehan ni Macanas. Naalala nyo nakaraan, si Macanas ay nademanda rin ito ng dating PNP chief, 'di ba? Kasi pinalitaw niya na etong si yung AFP chief of staff at saka si palimutan yung pangalan ng PNP natin dati. No, kinakausap na raw si PBBM para bumaba sa pwesto. So, may mga katarantaduhan ni Macanas. Anong nangyari? Fake news. Kinasuhan ngayon siya nito ng PNP chief dati. Tapos ngayon kung di ako nagkakamali, nagtatago si Macanas. Nasa, nagkakamali, parang nasa Washington. Okay? Washington, Washington State. Doon to nagtatago kung na nagkakamali. So, matagal na rin. Kasi yung background niya, hindi nagbabago. Yun ang yun palagi. So, kumbaga, tinakasan niya yung kanyang kaso. Ano yun? Noon, General Macanas. Ngayon, General Panganas. Wala bang intelligence ng gobyerno at counter? Meron naman. Meron naman sila. Yeah, that's correct. Ang kudeta, walang anunsyo ito. Walang pagpaparamdam. Ano palagi yan? Tawag dito, mayroong element of surprise. Yun. Ganon. Pero ito hong mga buang, yung change is coming nila, ang totoo, ginawa nilang change is cunning. Okay? Ibig sabihin mo ng cunning, ito yung, para makamit yung kanilang kagustuhan, they will do it na using fraud, mga ganon, mga pangluloko. Ganyan, mga kalokohan. Kasutilan ang kanilang pinaiiral. Okay? Kaya change, instead of coming, change is cunning. Diyan ho sa mga berde. Kawawa tong mga DDS kasi pati sila po nagoyo ni Macanas. Sila yung mga tuwang-tuwang hangad na. Kuha-kuha kasi ni Macanas ang estilo ni Maharlika sa pagdating ng mga vlogs niya, sa mga fake news niya, para makapture yung atensyon ng mga supporters. Nakita ni Macanas, gano'n ang diskarte. Ganadong-ganado yung mama. Di ba? Shout out Mami PR. Gandang gabi. Yeah, that's correct. Hindi ho siya PM Mayor. Alam ko, Brigadier General to na magretiro. Diba? Grabe yung disiplina ni Macanas. Now, eto naman po yung statement. Fabrication, 50% 50% fabrication, 50% imagination ni Macanas, 100% false. 100% false. So ang sakit sa kalooban ng mga DDS ito, grabe. 'Di ba? Ang sakit sa kalooban nila. The AFP senior officers and the entire organization for that matter conducts itself with the highest level of professionalism. Nice. So, ito hong designated change is coming. Tignan nyo naman Ang House of Representatives pa ang background. So, it must have a meaning. Walang iba kung hindi. Ang pinapangarap nila ay si VP Sara ang mag-deliver ng State of the Nation address sa araw na yan sa July 22. Kaya si PBBM ay masisibak sa pwesto dahil po rito sa military uprising. Kasi nga, mayroon daw pong mga high-ranking generals
ng AFP ang during the command conference nag-walk out. At yun daw malakas ang impluwensya. Ay nako. At ngayon naman kung nalaman nila ng ating pamahalaan na ito ay fake news, ang tanong, ito yung denial nila. There is no truth to the recent commentary by Brigadier General Johnny Macanas, retired, on a radio blind item, whether international or not. It is not only based on unfounded information, his comments were also misleading and uncharacteristic of any military officer. Ano ba naman pakialam pa ni Macanas diyan sa pagiging former military officer? Hindi naman na niya pagkakakitaan yan, di ba? Asa na lang diyan pension. No. Wala na akong pakialam yun sa ganyan. Mas malaki ang kinikita ni Macanas sa kanyang fake news blog. Alright, sabi, our soldiers are professional and loyal to the chain of command. We will not allow any effort to malign our ranks and discredit our commitment to our mandate by clout chasers and their personal political agenda. You call the public to be critical of these false narratives and report individuals and channels that propagate information. Kanino po ire-report yung mga yan? Yan. Kanino ire-report yan? Sa FB at saka sa YouTube. Kaya naman ho, biglang naalala ko etong, pipitikin natin ngayon ang PCO. Okay? Pipitikin natin ang PCO. Kasi anak ng bumabalentong ng mga to Ang sabi nila last year, October 12, 2022, fake news sa Pilipinas, tututukan ng Malacanang. Okay, saan nyo tututukan? Anong petsa na? Diba? Mas maigting na programa versus fake news, ikinakasan ng gobyerno. Tragis na buhay ito. Dito kanina, tututukan ng Malacanang. Ngayon dito, nagkaroon ng programa. Pag sinabi yung programa, dyan ako medyo kabado Bakit kanyo? Kasi nandyan, mga gastos yan. Seminar. Ang totoo, nakarami na ho ng seminar ang PCO. Pero ang tanong, nagibang effective? Hindi. Gastos lang ng gobyerno. Bakit? Ang kailangan po ng taong bayan, ang gobyerno, ang PCO, ang DOJ, sila po ang mag-handle ng aksyon para ho dito sa mga fake news peddlers na walang inatupag kung hindi sirain ang imahe ng ating gobyerno at ng ating presidente. Sabi rito, ito po ay isang seryosong bagay na tututukan ng OPS. Kaya ngayon, meron kaming mga programa na ililay down on the coming days. We will let you know. Alam niyo, hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung ganyan-ganyan nila. Diyos ko. We will let you know kasi gusto rin talaga natin na ma-address itong mga problema ng fake news, sabi ni Gerofil. Based sa survey ng Pulse Asia, noong September 17 hanggang 21, 58% po ng mga Pilipino na nagsasabi ang mga vloggers sa mga social media influencers ang responsable po sa pagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa gobyerno at sa politika. Diba? Ito yung mga tipong wala namang alam sa politics, ni hindi nga alam ang 3 branches of the government, nakakuha ng cellphone, pumwesto sa likod ng puno, bumidyo, vlogger na. Diba? Magbabasa ng mga bali-balita sa FB, ang natutukan, fake news peddler, tek na yan, ikakalat niya pa. Yan ang nangyari kay Macanas. Diba? Tapos sa karanas ng revenue at mga pakulay, ayan na. Diba? Now, ang punto ko rito, mga kababayan, hindi ho po pwede na ganito lang ang gagawin ng ating gobyerno. Diba? Wala silang konkretong aksyon. Dapat po rito kay Macanas, kahit na ang matandang to ay nandyan po sa Amerika, diba? Sampahan niyo pa rin ang kaso. Ganon. Nabasan ng warrant of arrest. Tuluyan niyo pa rin. Diba? Saan niyo sasampahan ng kaso? Doon sa Amerika, katulad kay Maharlika. Dapat po ganon ang ginagawa nila. Diba? Tapos, eto hong si Jay Sonsa, na taga-echo, ng mga fake news na to, diba? Sampahan nyo rin ang kaso.
Oh, dapat gano'n. Kung ilang ulit ginawa, gano'n din. Multiple times, gano'n din po. 'Di ba? Walang kwentang PCO sa ganito eh. Buti ho sana, kung hindi po naaapektuhan, hindi ho nasisira ang imahe ng dalawa, ng ating Pangulo at ng ating bansa. Kaya nga nagpi-fake news yung mga damuho para po magawa nilang makapanira, para tuluyan na matupad yung pangarap nilang magalit ang taong bayan kasi, 'di ba, nahihirapan sila. Pinagpapaniwala na maunlad nung panahon ni Duterte ang buhay, tahimik, payapa, kahit na maraming namayapa at nadamay at namayapa rin. 'Di ba? Ekonomiya na fake naman ang paglago dahil inasa sa Pogo. Buti kung ang Pogo matino. Jesus Mario, pero takti tayo. Ang gobyerno naging gobyerno ng mga sindikato. Kaya hanggang ngayon, bukod sa kailangan nila ng suporta mula dyan sa ICC, gusto rin nilang maipagpatuloy ang kaligayahan ng mga kaalyado nila sa sindikato. 'Di ba? At ngayon, ito nang iniimbestigahan diyan sa Senado. At Kongreso, magsisimula na rin ng investigation diyan. Ay, nako. Kaya sana nga anuhin yan, umaksyon naman po ang PCO. 'Di ba? Hindi yung ganyan lang na ang ending po ng AFP natin ay ang masakit na katotohanan, deny, and then request na i-report. Ayan o. We call on the public to be critical of these false narratives and report individuals and channels that propagate this information. Hindi ho lahat ng mga Pilipino, lalo yung mga seniors, ay marunong pong mag-report, marunong mag-FB o mag-YouTube. Diba? Hindi ho lahat sila ganun. Okay? Right, so iwan muna natin ito. Pero, again, eto hong changes coming nila, na bumalentong, hindi ho matutupad yung kanilang pinapangarap that in coming few days, diba? Few days coming, magkakaroon ng surprise, diba? Military uprising, coup d'etat, pabababain si PBBM, and then bago mag-July 22, ay si Sara na ang nag-take ng oath bilang presidente, tapos magsusona na rin. Mario, alam nyo, matindi yung mga lagnat sa utak ng mga taong ito eh. Yung mga lagnat sa kanilang isipan. Wala silang pakialam kung magkaroon ng gulo, bumagsak yung ekonomiya ng Pilipinas sa ginagawa nila.